Pinalawig ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang Notice to Airmen o NOTAM ngayong May 14 bilang babala sa mga flight na babiyahe malapit sa Bulkang Kanlaon na kasalukuyang nasa Alert Level 3. Samantala, tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na nakahandang tumulong ang kagawaran sa mga OFW na apektado ng pagsabog ng Mount Kanlaon. Narito ang report ni Cherry Light. Epektibo mula alas 10:14 ng umaga ng Mayo 14 hanggang alas 9 ng umaga ng Mayo 15 ngayong taon ang Notice to Airmen o NOTAM na inilabas ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sakop ng NOTAM ang mga flight na lilipad sa paligid ng Bulkang Kanlaon mula sa surface level hanggang 11,000 feet. Ayon kay Eric Apolonio, tagapagsalita ng CAAP, dahil sa patuloy na volcanic unrest ng Bulkang Kanlaon na nasa Alert Level 3, mahigpit na pinapayuhan ang mga airline operator at piloto na iwasang lumipad malapit sa tuktok ng bulkan dahil sa peligrong dulot ng volcanic ash na maaaring makasira sa mga aircraft engine at sistema nito. Standard naman procedure ng mga air carrier yan na kapag mayroong ganyang NOTAM, lumalayo talaga sila. Pwede silang magre-route o lumihis. Depende kasi yun sa weather. Nakikita naman yun doon sa advisory ng mga airlines. Dagdag ni Apolonio, nitong Martes ay umabot sa 57 ang mga kanseladong biyahe patungo at pabalik ng Bacolod at Iloilo dahil sa posibleng ash cloud coverage. Ngayong Miyerkules, walang naitalang kanseladong flights ang Philippine Airlines at AirAsia Philippines pero may 6 na kanseladong biyahe ang Cebu Pacific, kabilang na mga flight sa pagitan ng Cebu at Iloilo, Hong Kong at Iloilo, Iloilo at Maynila at Balikang Manila, Bacolod. Tiniyak ng CAAP na mahigpit ang koordinasyon to sa iba't ibang ahensya para masubaybayan ang sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga biyahe. Pinapayuhan din ang mga pasahero na manatiling nakatutok sa updates ng kanilang airline providers para sa real-time na impormasyon ukol sa mga posibleng pagbabago sa flight schedules. Mag-coordinate lang po kayo sa mga airlines at sa issue po naman yung compensation sa Civil Aeronautic Board ho yan. Silang may alam diyan kung paano kayo mabibigyan ng compensation kung sakaling nabala kayo. Samantala, nakahanda naman ang Department of Migrant Workers o DMW na tulungan ang overseas Filipino workers o OFWs na maaring maapektuhan na nagpapatuloy na pagsabok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, basta't kapakanan ng mga OFW ang pinag-uusapan, laging handang tumulong ang DMW lalo na sa panahon ng sakuna o kalamidad. Para naman sa mga OFW na apektado ng kanselasyon ng kanilang flights, katuwang ng DMW ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pagbibigay ng hotel accommodation at rebooking ng kanilang mga tickets sakaling ma-stranded sila sa mga paliparan. Alam niyo na rin ito na handa tumulong ang DMW from where they live, kung may apektadong OFW doon sa locality. Katuwang din natin ng OWA. Ang OWA kasi meron ding calamity funds for OFW families affected. And then hanggang dito sa airport, yung assistance dun sa mga may cancel flights, kailangan ng tulong, accommodation, etc. For every regional office natin, meron tayong 16 regional offices nationwide. Meron tayong tinatawag na international airports at bawat international airports meron tayong MWAC, yung Migrant Workers Assistance Action Center. No? So dito po sa lugar nito meron po tayo at sinisigurado po natin na number 1, nagmo-monitor po sila. Habang patuloy ang pagbabantay sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon, nananatiling alerto ang mga ahensya ng pamalaan mula sa seguridad sa himpapawid hanggang sa pangangalaga sa mga OFW. Paalala ng mga otoridad, manatiling kalmado, sumunod sa abiso at laging mag-monitor sa opisyal ng mga anunsyo para sa kaligtasan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.